Nagsanib puwersa ang 13 komite sa Kamara para talakayin ang panukalang Bayanihan 3. Nakapaloob dito ang kapangyarihang mas mabilis na tugunan ang energy emergency. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pinaghahandaan na ng Kamara ang isasagawang joint committee hearing ng 13 komite para sa Bayanihan 3 sa Miyerkules. Ang mga hakbang para mas maging handa ang gobyerno kung sakaling muling maharap ang bansa sa energy emergency. Ayon kay House Committee on Energy Chairperson Jose Alvarez, hindi lang dapat maging reactive ang pamahalaan sa ganitong sitwasyon. Tuloy-tuloy dapat yan. Kung ano yung weekly suffering nila doon sa fuel price, somehow, maski kalahati man lang yun maibigay sa kanila. That's good because that is a direct assistance. Talagang they can feel it immediately. You ask me, is that sustainable? I would say no. Nauna nang inaprubahan ng House of Representatives ang suspensyon sa excise tax at suspensyon sa blending ng coconut at bioethanol para sa diesel. Inihain naman ni Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez ang Resilient Economy and Stabilization for Crisis and Urgent Emergency o RESCUE Act. Layunin ng House Bill 8815 na magtatag ng mas mabilis at mas handa na sistema ng pagresponde sa gitna ng tumataas sa presyo ng langis at banta sa supply. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng 50 bilyong pisong Bayanihan Economic Stabilization Fund na maaaring mailabas sa loob ng 72 oras kapag may idineklarang national emergency. Magtatatag din na National Economic Resilience Council at isang early warning system para sa mas maagap na aksyon. Kabilang sa mga nakapaloob sa panukala ang direct cash transfers, fuel at wage subsidies at grace period sa mga bayarin. Layunin ng Rescue Act na mapabilis ang paghahatid ng tulong at mapatatag ang ekonomiya sa harap ng mga suliranin. Samantala, nanawagan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa Kamara at Senado na agad magpulong sa isang special session na layuning aprubahan ang mas mataas sa wage subsidy at maisulong ang panukalang 200 pisong dagdag na arawang minimum wage kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo na ng diesel. Ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, maaaring gamitin bilang alokasyon ang contingency at calamity funds, pati ang savings mula sa ASEAN hosting para pataasin ang subsidiya sa minimum wage earners. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.